na kung saan ay nakakulong ngayon sa dahig na hindi dapat siya doon. Ngayon, kung may kasalanan man siya, dapat dito sa Pilipinas nililitis kung ikaw man ay may kasalanan dito. Samantalang dito sa ating bansa, no, siya. Kung dito siya nagkaroon ng kasalanan sa ating bansa, dapat dito sa nililitis na hindi naman sakop tayo ng dahig, no? Kung sabi natin international criminal, no, ang daming mga kriminal diyan na talagang malulupit. So bakit hindi nila kinuha, no? Kasi nga natatakot si BBM, si Romualdez kay Tatay Duterte, kasi nga napaka talagang, kung susumahin naman ang ginawa ni Tatay Duterte dahil sa napakaiksing kanyang panunungkulan sa Pilipinas, ay nakita niya naman kung gaano nag-improve yung ating bansa. Guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayun, nandito tayo sa project ng Hyundai, yung kanilang warehouse dito sa may Santa Rosa, Laguna, yung kanilang for assemble na mga precast yard. Grabe itong lugar na to guys. Ngayon lang tayo ulit nag-update at medyo mainit na kasi ang panahon, kaya eto, updating tayo dito sa kanilang warehouse dito. Grabe, kita nyo kung gaano kaluwang ang kanilang area kung saan dito ina-assemble lahat ng ang tawag nito, items na ginagamit doon sa release ng tren ng mula Calamba, Laguna hanggang Alabang to yung area na to guys, no? Itong ginagawa nito yung South Commuter Railway ng DAS-CP, S-04, tapos DAS-05 and DAS-06. Ibig sabihin medyo mahaba-haba ang area na to na kanilang susuplayan ng mga concrete na precast casting yard, no, dito sa Santa Rosa, Laguna. So ito yung kanilang area, yan, hanggang doon po yan sa may kabila ng yan, sumula natin konti yan yung kanilang stockpile. Napakarami niyan guys dun sa kabila na yun, tanaw yun din, kasi yung ginagawa naming building ay katapat lang nitong aming area din, no? So halos sa bakod lang yung aming papunta dito sa kanilang area. So nandito ako sa rooftop ng aming building na ginagawa na yan. Pakita ko sa yung aming mga building na ginagawa, no, ng aming company. So hindi ko na babanggitin, no? So ayan, kita nyo naman yung ating area dito, no, for updating tayo guys, no. Sana itong ganitong proyekto na naiwan ni Tatay Duterte ay tuloy-tuloy, no, at nakakainis, no, doon sa nagdaang kasulukuyang ngayong Pangulo natin na walang iba kundi si BBM, ay talagang nakakapanginig ng laman. Noon halos naubos na yung budget, no, ng ganitong build na iniwan ni Tatay Duterte, na kung saan ay nakakulong ngayon sa dahig na hindi dapat siya doon. Ngayon, kung may kasalanan man siya, dapat dito sa Pilipinas nililitis kung ikaw man ay may kasalanan dito. Samantalang dito sa ating bansa, no, siya. Kung dito siya nagkaroon ng kasalanan sa ating bansa, dapat dito sa nililitis na hindi naman sakop tayo ng dahig, no? Kung sabi natin international criminal, no, ang daming mga kriminal diyan na talagang malulupit. So bakit hindi nila kinuha, no? Kasi nga natatakot si BBM, si Romualdez kay Tatay Duterte, kasi nga napaka talagang, kung susumahin naman ang ginawa ni Tatay Duterte dahil sa napakaiksing kanyang panunungkulan sa Pilipinas, ay nakita niya naman kung gaano nag-improve yung ating bansa.
no? At si BBM, ayan, ngayon nalustay na po yung karamihan na pera at bundle at halos sako-sakong pera po ang niwaldas nilang dalang magbayaw, yung hinayupak na si Romualdez na yan at si BBM, no? Talagang makakapalang mukha niyan, no? Hindi lang, at mayroon pang mga sangkot pa at kagaya nga nakakapanginig ng laman, no? Na katulad nating kapwa nating Pilipino pa ang nagdala o nagpadala doon sa ibang bansa upang litisin si Tatay Duterte. At nakakainis naman din doon sa iba nating mga kapulisan na sayang po yung inyong uniforme dahil nagpapagamit kayo doon sa mga matataas na tao, no? Sayang po yung ilang taon yung pinag-aralan, sayang din yung mga tsapa nyo na ginagawa lang kayong puppet ng mga nakaupo sa gobyerno, no? Sayang yung inyong mga uniforme, guys, na andyan suot-suot nyo araw-araw, pero sa kabila nun ay sumusunod kayo sa mga utos na hindi naman dapat, no? Lalong-lalo na dyan sa kay hinayupak na Tore, no? Sana ay nako, ayaw ko lang magsalita, guys, at mayroon namang karma yan, no? May karma yan, lalong-lalo na sa'yo BBM, no? So yun, guys, balik tayo dito sa project ng Hyundai dito sa may release ng tren, no, south ng area dito sa may Santa Rosa, Laguna. Yan yung naman, papakita ko naman sa inyo yung aming ginagalawan. Ayan, no? Ayan. Ayan, yan yung yan po naman yung maluwang na yan ay opisina po ng Hyundai. Yan. Yan po yung blue bubong na yan, yan po yung kanilang opisina. Yan, hanggang doon po yan, paikot. Ito naman po ang aking tinutungtungan. Nandito po ako sa rooftop floor, ay ito po naman po ay ang aming project dito sa Santa Rosa, Laguna. Ayan, ito po ay nag-ikot at napadaan dito at nakita ko napakaganda ng area na to, kaya kinuha natin ng video. So ayan, dito tayo sa taas, no? For update din po sa mga nangyayari dito sa project na iniwan ni Tatay Duterte. So iba naman po kasi yung nakakuha nito, no? Hapon, kaya tuloy-tuloy ang project nito, wala namang korupsyon sa kanila. Kaya lang ay mabagal yung kanilang production, ika nga, no? Ang tagal na, lalo na yan dyan sa may parting Makati, yan, ang tagal na, halos isang taon na yung pinagkatanggal lang nila yung release ng tren, hinukay, nakatambak lang doon yung mga heavy equipment, parang walang nangyari kasi halos every 15 days sinadaan ako dyan, parang walang pagbabago, ganun pa rin. Tinanggal lang nila yung mga relays, tapos medyo nilakihan yung area. Napakabagal po nung ano, at kakaunti yung nakikita kong tao na gumagawa, no? Lalo na dyan sa may MRT7, yung habaan ng Commonwealth. Yan po ay na ano pa, napatulpo nga po ng mga nakaraang buwan dahil nga po hindi na raw nasasahudan yung ating mga kababayang gumagawa dyan. Bakit ganon, no? Bakit hindi nasasahudan? So yun, guys, maraming salamat at sana po ay lagi nyo subaybayan yung ating YouTube channel, no? Regarding sa mga ganitong proyekto, hindi natin to tatantanan yung mga ganitong tawag nito, project. So ayan, meron silang buhos para sa free cars yan, may mga truck na galing dun sa labas. Ang dami yan, nagbuhos sila. Wala, gabit araw po ang trabaho dito eh. Gabit araw po ang trabaho dito. Ayan, sunod na naman yung truck. Punta po yan doon sa may dulo, kung doon sa mayroon silang anong tawag doon, Belo ba ang tawag doon? Basta may tawag sila, nakalimutan ko na, guys, eh. Doon sila. So dito naman ilalatag nila yung pinapatungan ng mga pinapatungan ng casting yard dyan, guys. Pinapatungan yan. Yan yung magiging sapin. Papakita ko sa inyo yung sample. Medyo malayo, zoom lang natin konti. Ayan, oh. Ayan.
Ayan yung mga finished product na nila. Ayan. Tapos doon sa area, doon yan sa kabila, doon, ayan, oh, finished product din nila yan dyan. Marami na yan, guys. Mas malapit yan doon kasi sa may SM. Yan, SM, madami na yan. Libo na po yung nandyan. Oh. Gabi-gabi, meron din silang delivery na lumalabas dyan every 11 PM ng gabi po. Yung kanilang deliver dyan, no, sa highway lumalabas. So yan po yung kaganapan ngayon dito. So maraming salamat sa inyo, guys. Sana makauwi na si Tatay Duterte. At talaga namang namimiss na po ng taong bayan, no, dito sa Pilipinas ang pagbabalik ni Duterte. Sana po ay wala sa kanyang mangyari kung ano man po yung binabalak. Yan pa isa pa si Trillanes ng hinayupak na yan at ginagawa niya po sa dahig, no? Yan, at nakakainis din ng ICC bakit biglang papasok yung hindi authorized na tao dyan sa selda ni Tatay Duterte. Samantalang yung mga kadugo at anak ay meron pang mga schedule na sinusunod, pero pag ibang tao po ay bilis silang aprubahan, no? Yan, maraming salamat po. Hanggang dito na, nagpapaalam muli sa inyo, nagbibigay ng magandang araw. Bye bye.